Tayong mga Pilipino ay mahilig kumain ng mga street foods para labanan ng ating gutom na tiyan. Pero nakasisiguro ba tayo kung malinis ang mga pagkain na ating kinakain? Ako si Venus Bergonia at inaanyayahan ko kayo. Samahan ako upang tunghayan ang storya ng isang binatang naging biktima ng typhoid fever. Sa Santa Mesa, Manila, nakakilala ako ng isang binata na nagngangalang Edmar. Isang masiyahin, may matipunong pangangatawan at malakas na binata. Mahilig kumain ng mga street foods at uminom ng mga palamig pagkatapos ng kanyang eskwela. Isang araw, at bigla na lang daw nagbago ang masayahin at matipunong si Edmar. Ako, yung anak ko na yan. Napakamasayahin, bibo, palangiti, napakadada, ang daming kwento. Kaya lang, bigla na lang nagre-reklamo sa akin na sumasakit daw yung tiyan niya, nahihilo. Parang wala na siyang kabuhay-buhay. Ang tamlay-tamlay na. Laging masakit yung tiyan, nakadayariya. Yang si Edmar, yan bunso kong kapatid. Niyayaya ko palagi kumain, tapos ayun na palagi, samantalang lagi naman kaming food buddies. Ewan ko kung ano nangyayari doon, tapos sasabihin niya laging masakit yung tiyan niya, lagi nasa CR. Ewan ko ba doon kung ano nangyayari sa bata ngayon, pero pinunta ni nanay sa ospital, tapos sabi ano daw, typhoid fever nga daw. Nasabi ng kanyang ina at kapatid na nakaranas na lamang ang binata ng pagkakaroon ng mataas na lagnat, kawalang ganang kumain, pagsasakit ng tiyan at pagdudumi. Kumonsulta kami sa isang magaling na doktor upang alamin kung ano ang pinagmula ng sakit ni Edmar at kung ano nga ba talaga ang kanyang nararamdaman. Ang typhoid fever ay isang acute illness na nagdadahilan dahil sa Salmonella typhi bacteria. Ito ay isang bacterium na nagdudulot ng kasakitan. Ang bacteria ay nagde-deposit sa tubig o sa pagkain. Makukuha ang typhoid fever kapag tayo nakakain o nakakainom ng inumin na may ganong klaseng bacteria. Minsan, nakukuha pa natin ito sa mga contaminated na pagkain at inumin na nai-intake ng ating katawan. Ang salmonella ay nanggagaling sa pagkain kung saan ito ay nag-i-invade ng ating bituka at pumapasok sa daloy ng ating dugo. Malalaman natin na kapag ang isang tao ay may typhoid fever, kapag ang mga symptoms nito ay poor appetite or kawalang gana sa pagkain, headache, fever, diarrhea, at lethargy. Ang lunas lamang dito ay ang pag-inom ng antibiotics. At ito ang mga aral na natutunan ni Edmar dahil sa pagkakaroon niya ng ganitong sakit. Audio Jungle. Hi, ako si Edmar, 8 years old, from Antipolo. At nakaranas ako ng sakit na typhoid fever dahil sa pagkain ko ng maruruming pagkain at pag-intake ng contaminated drinks. Nakaranas ako ng mga sintomas na pagkasakit ng ulo, pagsusuka, pagkakaroon ng diarrhea, pagkakaroon ng lagnat. Minsan din, hindi ako ginaganahan kumain. At natutunan ko na maging na tayo sa mga pagkain, maging aware tayo. At simula nun, ang tagal ko nang hindi nakikipaglaro sa mga kaibigan ko, tagal ko nang hindi nakakakain ng maayos, tagal ko na rin hindi nakita yung mga
kamag-anak ko kasi na-confine ako. Ganyan. Kung may natutunan ako isang bagay, yun eh yung pagiging aware ko sa kung anong kakainin ko. Nang sa ganon, maiwasan ko yung mga sakit gaya ng naranasan ko na typhoid fever. At yun lang po, sana may natutunan kayo sa akin. So, Edmar, kamusta ka na matapos mo pagdaanan ng pagkakaroon ng typhoid fever? Ito, maayos na. Mas magaan yung pakiramdam ko ngayon kesa dating may sakit. Ano ba yung palagay mo naging cause ng typhoid fever? Siguro yung madalas kong pagkain ng street foods, especially nung magkakasama kami ng tropa ko. Niyaya ko sila mag-street food dyan sa labas ng school namin. Tsaka kinabukasan, naramdaman ko na yung sakit. Sa palagay mo, ano yung masasabi mo sa mga manonood natin para maiwasan nila yung typhoid fever? Sa mga manonood, sabi ko na dapat iwasan natin yung pagkain ng kung ano-ano, lalo na sa mga lugar na mausok, maalinsangan, gano'n. So, paano ka naka-recover sa typhoid fever? Anong may sakit ako, sabi ng doktor sa akin na uminom lang ako ng antibiotic at saka kailangan ko na ma-confine for about 1 year. Ano yung natutunan mo na maaari mong ibahagi sa ating mga manonood para maiwasan nila yung pagkakaroon ng typhoid fever? Natutunan ko na huwag kumain ng basta-basta, na maging conscious tayo sa kung anong kakainin natin, saka sa intake nating mga foods and drinks. So yun, maraming salamat Edmar sa pagbabahagi ng storya mo sa amin. Alam mo ba, marami yung mga manonood, marami silang natutunan upang maiwasan nila yung pagkakaroon ng typhoid fever. Masaya kami na gumaling ka dahil mahirap yung magkaroon ng sakit. Once I was 11 years old.